Ide-debunk ko ngayon mga kababayan ko kung paano po nagsisinungaling si Maharlika. At kung paano niya po ginagawa at pinapaikot ang taong bayan. Using the old kopong-kopong paper. Okay? Sabi ko po sa inyo, sana naman lang, no mga kababayan ko, sana naman lang, pinulido nyo yung trabaho. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Pinulido nyo yung galaw. Hindi yung magpapakalat kayo ng disinformation sa taong bayan, sablay. Yung galaw. Abay, paano ko nalaman mga kababayan? Aro, Diyos ko, may presidente tayong adik. Good evening, Ma'am Percy Castillo. O, panoorin nyo to, mga kababayan ko. I-debunk natin yung sinabi niya. Let's do this! Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi si yung Claudine, hindi si Claudine. Ayan na, yung Claudine. Alam nyo yun, ha? Uy, alam nyo na yun. Yung Claudine, sinasabi ni Duterte. Uy. Yeah, that's not irrelevant talaga. So ngayon, during yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Maisog na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang drogista, isang pulboronic. Totoo. Oh, ayan, totoo. Yung nakita ni Pangulong Duterte sa Maisog na pulboronic, sabi ni Maharlika, very confident. Totoo. Totoo? Talaga? Totoo, ha? Tuloy. Yung sinabi ko sa inyo na lumungod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na huwag nang ulihin si Putin o huwag na siya isama doon sa pulboronic list, sa narco list. Totoo yun. Kasi Totoo ba yun talaga? I like it! Yari ka! Ikaw ang tatargetin ni Manang Amy lang ngayon. Ako, ha? Eto, tanong. Lumuhod ba si Amy talaga? At kung sakaling totoong lumuhod si Amy, para ba talaga kay Bongbong? Ha? Ay! Ayan ang tinatago mo. Eh, syempre si Pangulong Bongbong Marcos to be hero. Magpapaka-hero si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Nako, mga kababayan ko. Hanapin ko nga yung tabloid na nabasa ko na yun, mga kababayan ko. Siyempre, magpapakabayani si Tito Bongbong ngayon. Ano ba? Diba? Eh, ang tanong kung talaga nga bang lumuhod si Senator Amy, ang tanong para ba talaga kay Tito Bongbong? Huwag kami! Iba na lang! Eh, separate vlog natin yan. Separate vlog natin yan. Wag ngayon. Pero painitin ko muna to. Tuloy natin to, mga kababayan ko. I like it! Mga kababayan, tuloy! napaka-reliable ng ating impormasyon na nakuha doon. At dito sa ipapakita ng ebidensya sa inyo ay magja-drive lahat. So, Magja-drive lang daw. panahon ni Noynoy, isa sa kabinete ni Noynoy ang humarang dito. Okay? Maari, okay? Di natin muna sa bibigyan ng pangalan, pero maaring business partner din sa Satanas. Pangalanan mo na, sabihin mo na si hinarang di umano ni Mar. DILG. Pangalanan mo, direktahan. Oh, Secretary Mar, kayo po yung pinupunto nito na sa gabinete. Tuloy. Kasi napag-alaman natin na pinigil, ginawa ng paraan para huwag matuloy at hindi tuluyang mapahiya si Marcos Jr. na siya po ay pulboronic. Talaga bang si Marcos Jr. yun? Ay, nako! O, hulaan ninyo. Ayoko magsalita. Hayaan ko kayong magsalita. Pag sa akin nang galing, Chemirut yun. Nako parang ibang luhod ang nasa isip ni BNK. Oy, ibang luhod yun Ibang luhod yun. Luhod ng isang... Luhod, kung totoo man yun,
Kung totoo man yun, di umano na lumuhod si Senator Amy kay PRRD. Para ba kay BBM yun? Mag-isip kayo. Tuloy. Nasa ina sa narco-list talaga. Nandoon talaga siya. Nasa narco-list talaga ba si PBBM? Tuloy natin. Mga kababayan, nandito po ang confidential report ng PDEA na hawak ko sa inyo. Confidential report daw ng PDEA. Tuloy. Ipopost ko to sa Twitter mamaya para may kopya kayo, hindi yung ganitong klaseng papel. Baka sabihin nyo ginawa-gawa ko lang. Okay, papakita Nagtataka ka pa kung ginawa-gawa mo lang. Natural. Hindi ka gumawa niyan. Yung nagpasa sa'yo ang gumawa niyan. ko sa inyo ang original copy. Okay? Sa Facebook, i-tweet, bahala na kayo, i-upload nyo lahat. Mag-stitch kayo sa TikTok, it's up to you. But Oo. this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo. Ayan. Ang gusto niya pala ditong patunayan, mga kababayan ko, yung sinasabi daw pala ni Duterte ay totoo. Eh sinabi na nga ni Duterte, wala yan. Pabalik. Si Duterte din niya napansin, urong sulong, tapos ang palalabasin niyang image niya ngayon, ulyanin. Mga kababayan ko, yan ang pinalalabas si Duterte ngayon eh. Pero sa sinasabi ni Duterte na nakita niya daw sa PDEA, na may Marcos daw na ganito, nagtataka ba kayo? Bakit andun si Senator Amy? Sen ewan ko lang sinasabi kasi ito, lumuhod daw po kayo eh. O, tuloy. Na si Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PDEA. Alam mo, pag lumabas ang totoo dyan, hindi ko alam kung paano eh. Pero I think way back 2012, mga kababayan ko, may nabalita talaga. At hindi si Bongbong Marcos yun. Marcos din ang apelido. Pero hindi si Bongbong, mga kababayan. Literally, hindi. Ako, mataas ang film memory ko. Pero magre-retrieve ako, hanapin ko yung dyaryo. Pero hindi si Bongbong Marcos yun, mga kababayan ko eh. Promise, hindi talaga. Hindi si BBM yung nando doon. Ayokong banggitin kasi. Kunin nyo na lang yung point ko. Tuloy. Ito po, nakalagay dito sa confidential report, Republic Act. Ito, ayan, 2 page po yan. Alright? PDEA, okay? Basahin ko na lang para bongga-bongga. Yung pagsasalitain ko lang siya. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay Tinaan, Quezon City. Andyan ang logo ng PDEA. Mga Logo ng PDEA. Tignan nyo yung left side. kababangga. Tingnan nyo, ba't hindi niya pinapakita yung left side? Yung logo lang ng PDEA. Mga kababayan ko. You know what's the reason? Mga kababayan, bakit? Bibengayin ko siya dito isang beses. So ito ay, sa the last minute, may kumausap sa akin Ayan. na Ito, tas sabay alibay. In the last minute, may kumausap daw sa kanya. Tandaan nyo, mga kababayan ko, hindi niya pinapakita yung isang logo. Bakit niya hindi pinapakita yung isang logo? Papatunayan ko sa inyo, kaya ko ngayon patunayan na peke yan. Mahalika, huwag mong ipakita ito, hindi naman nagbigay sa akin, huwag mong ipakita sana ang ebidensya from the PDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatayin ka, hindi ka sisintahin ng mga ito. Ba't nanginginig ka na? Oh. Ito si Maharlika, nag-expose ka, nag-expose ka, nanginginig ka? Wala ka bang tapang? Nandiyan ka na nga sa ibang bansa eh. Tuloy. Sabi ko, kahit napakita o hindi, papatayin din naman ako ng mga yan kapag ginusto nila at nakapag-check ko yung mga hayop na yan. Sabi ni King Clason, ilabas na yan para pahiyamang Marcos. Yes! Pupus Yes! Confident ka pa sa yes, ha? Yeah! Sige lang! to later after ng vlog natin. Okay? Ito, ulitin natin, confidential. Republic of the Philippines Office of the President. Okay? Pakikinggan natin yung sinasabi niya. Kaya ko pinaririnig sa inyo kasi mas madali nyo maintindihan tapos kaya kong pabulaanan. Tutuloy natin to. Ito'y alam ni Noynoy nung tayo na siya ang presidente. Right? Hindi ko alam bakit hindi nila inisplok to at ginamit nila noong 2016 election. No. Yung issue na yan kasi hindi si Marcos yun. Separate vlog ko yan. Ng presidente at even noong 2022. Kasi nga, alam niyo kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan-kulawan. Pre-operational report, control number, okay, blank. Dated March 11, 2012 pa lang, dapat ay nasa nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, Ayan, nakita nyo. Ang bilis ha. the date.
Ayan, okay, ayan. First of all, mapapansin ninyo dito na dito pa lamang nung ginanon niya itong itong papel na to, alam nyo na peke. May rason ako kung bakit. Why? Tingnan nyo ha. Okay, yan. Then second, tingnan nyo yung logo banda rito. Bakit nila binlard na masyado at hindi nila pinakita? Anong region? Bakit hindi nila pinakita anong region? Bakit? Alamin natin. Okay. Ngayon, She is very confident na sabihin to sa social media in front of the million Filipino people na nakikinig sa atin sa loob ng social media, and this is the reason kung bakit gusto ko sabihin sa inyo to. There is a two reason na kaya kong patunayan na peke po yan mga kababayan ko. Tuloy. number 1, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target. No alias. Yeah. Oh, mga kababayan ko. Tuloy lang natin. So mga kababayan, kaya ngayon, minamadali nila na kayo ay mga gorgor. Hindi. Ito. Sige. Sige lang. Ito. Mga kababayan ko. Pinakita niya dito. Ito, yung papel. Pakita natin ha. Pakita natin. Himayin ko to. 2012 pa lang, dapat ay nasa nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, that's the day. Up, yan. Teka. Yan. Alam niyo po ba yung logo na to, mga kababayan? Alam niyo po ba yung logo na to ng PIDEA? Lahat po kayo may Google. Tama? Search niyo po yung Region 8 ng PIDEA. Right now. Search niyo po yung logo ng Region 8. Gusto ko po kayo makakita, mga kababayan ko. Kasi pag ako lang dito, sabihin niyo, pineke ko. Search the logo of PIDEA ng Region 8. Region 8 is Cebu. Paano makakarating ang Cebu dito? Sa Rockwell. Oh. Yan pa lang. Hindi, search the Region 8. PIDEA logo, Region 8. Mga kababayan ko, this is Region 8 logo. Hindi po yan, hindi po ito Hindi po ito National Capital Region. Hindi rin po ito Region 8 logo po ito. Yung kaparehas ng Rotary, mga kababayan ko na may timbangan. Mga kababayan ko, logo yan ng DPWH. This is the logo of, mga kababayan ko, Region 8. Number 1, sa papel pa lang, naghinala na ako. Sabi ko, this is a Region 8. Paano mapupunta ang Region 8 PIDEA sa Metro Manila? Okay? Na-check nyo, Bin? Mga kababayan ko, na-check nyo? This is a Region 8. Paano mapupunta ang papel ng Region 8 sa Metro Manila? Ano to? For example, nasa Cebu sila, tumira sila doon, pumunta ng Manila? Ganun ba gusto nyong palabasin? Dito pa lang, sablay na po mga kababayan ko. Second na napansin ko, mga kababayan, tuloy. Tingnan nyo to. Isa sa mga example ng pagkakamali niya. This is horrible for me, mga kababayan ko. Napaka nito na kinuha pa ng SMNI. Imagine, mga kababayan ko, kinatcha pa po ng SMNI itong to. Tingnan nyo po, may maimema lang. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Unang-una pa lamang anong pagkakamali ang inyong makikita. This is a confidential na sinasabi ninyo na confidential na hawak ng PIDEA. Anak ka ng teteng, this is a confidential? Are you sure? Nakakasiguro kayo? Ang nakalagay sa itaas, mga kababayan ko, literally, mga kababayan ko, papakita ko po sa inyo ha. Papakita ko po sa inyo ngayon. Ang nakalagay po sa taas, confidential. Tama po ba ako? Pag sinabing confidential, yung makikita yung logo sa kaliwa is PIDEA. At yung nasa kanan, mga kababayan ko, is Region 8 logo ng PIDEA. Ngayon, mga kababayan ko, if this is a confidential file, mga kababayan ko, makinig po kayo ha. If this is a confidential file, Maharlika, you must listen to me. Bobo ka. Wala ka talagang utak. Mag-i-explore ka ng problema, mag-i-explore ka ng ganyan, hindi mo inaalam. Tingnan niyo yung pagkakamali, mga kababayan ko.
Ano ang kulang? Ano ang kulang? Mga kababayan ko, ayan. Ano ang kulang? Now, mga kababayan ko, ano ang kulang? If you say confidential file, meron yan. Hindi nawawala yan. Meron yang ano? Reference number. Bakit dito, mga kababayan ko, mga kapatid, wala pong nakalagay na control number. Takot kayo maglagay kasi makikita kung anong control number sa PIDEA yan? Bakit hindi kayo naglalagay? That's the reason. Ano yun? Di ibig sabihin, kung sinungaling tong papel na pinapakita ninyo, sinungaling si Duterte. Mga kababayan ko, any operation ng PIDEA, meron yan control number. Kasi sa sobrang dami ng file nila ng hinahawakang kaso ng mga hinuhuli nilang drug-related cases, meron po yan file number. Let me give you an example ng PIDEA summon. Mga kababayan ko. This is the latest. Mga kababayan. Eto. PIDEA summon. O yan, papakita ko na sa inyo kung sino yan ha. Makikita nyo from the start, mga kababayan ko, meron po tayo tinatawag na, mga kababayan na, control reference number. Bakit po naglalagay si PIDEA ng reference number? Mga kababayan ko, reason? Para mas mabili pong makita pag naka-encode dun sa kanilang file. Maharlika, katanga-tanga nyo naman gumawa ng istorya. Bakit ganito? No? Saksakan ng bobo. Hindi, literally mga kababayan ko, saksakan ng bobo para sa akin to. Bakit? Piruin mo, magpapakalat kayo ng disinformation and ibobroadcast mo sa buong mundo na si Marcos Jr. ay sangkot sa narco list. Sangkot sa ganito si Marcos Jr. Naglabas kayo ng papel tapos walang reference number. Walang control number. Bakit walang control number to? Kung totoong galing sa PIDEA to, meron niyang control number. Pero kung gawa-gawa nyo lang to, hindi kayo makakapaglagay ng control number. Bakit mga kababayan ko? Because the reason malalaman natin if that is a confidential file, mga kababayan ko, kung talagang confidential file yan, meron yan number 1 reference or control number. Bakit yung control number hinahawa nila biyahe ni Koy? Mga kapatid, bakit control number? Bakit yung reference number ang hinahanap natin? Bakit ganun, Koy? Syempre mga kababayan ko, yun yung magpapatunay ng authentication ng sinasabi mo. Diba, mga kababayan ko? Ito lang hindi niya na mapapapulaanan to. Wala pong reference number, walang control number. How can we say that this paper is legit? So ngayon ang tatanungin ko, nasan yung control number? Tinago nyo? Huwag nyo sabihin binura nyo, inedit nyo. Kasi yung inedit mo, yung binura nyo, ganito. Oh. Ayak, sabi ko nga sa inyo Sample. Oh, ayan. Yung inedit nyo, binura nyo, ganito. Oh, letter C pa nga yung huli, Oh. Asan ang control number dito? Hindi nyo inedit yan. Diba? Hindi nyo inedit yan. Hindi mo tinakpan yan. Wala talagang control number nung pinrint nyo. Ngayon, the question ko, paano namin ma-authenticate kung legit to? Oh. Ngayon, mga kababayan ko, kayong bahalang humusga, mga kababayan. Paano ko nasabi? Yung pinakita ni Duterte na sinabi niya sa maisog sa Davao, sabi ni Maharlika, proud na proud. Legit? Legit? Legit ba? Legit? Eto, ano to? Galing sa inyo to. Galing sa inyo to. Baka sabihin nyo na naman, Koy, fake news ka, hindi totoo yan. Eto, mga kababayan ko, from his video. Mga kababayan ko, galing sa video ni Maharlika. Ayan tingnan nyo ha. 2012 pa lang, dapat ay Tingnan nyo. nakalabuso na si Marcos Jr. 2012 Logo.
Meron bang reference number dito? Wala talaga. Even sa video mo na pinakita, wala kang reference number na ipinakita. Bakit? Yan ang malaking question. Yan ang malaking katanungan. Because the most important, mga kababayan ko, is the reference number. That's the very important. Control number yan eh. Maharlika, wala kang pinapakitang totoo. Ang ginawa mo lang, sinidan mo lang yung pangalan di umano ng artista, dinagdag nyo yung pangalan ni Marcos Jr., mga kababayan ko, nakabold pa, nakakatawa. Wala kayong reference number. Bakit wala? Kasi yun ang authentication yan eh. For example, nagsampa ako ng ganito, hahalukayin ko yung kaso. Hahanapin ko yung kaso ni Maharlika, mga kababayan ko. Hahanapin ko yung kaso ni Bokeke. Sinampahan ko to sa PIDEA ng kaso. Gagawin ko ngayon, magtatype ako. Bibigay mo sa akin yung papel. Unang-unang hahanapin ng papel sa PIDEA, mga kababayan ko, the reference number. Case number 12991299672. Ito yan. Ito yan kay Maharlika. Ganun ang Maharlika. Hindi eh. Sa inyo, anong ginawa nyo? Pinrint nyo lang, ginawa nyo lang ng storya, tapos sinabi nyo si Marcos Jr. Yung mga utu-utu naman, yung mga anga-anga naman na followers mo, ay, si Marcos Jr. nga! May pangalan! Sino ngayon ang ginawang tanga? Kaya kayo mga DBS, magtanda-tanda kayo, ha? Hindi napansin ng iba to, no? For sure. Hindi napansin ng iba to. Promise. Hindi napansin ng mga followers ni Maharlika to. Lalo na yung mga DDS vlogger na nagko-content ngayon about dito. Natuwang-tuwa, mga kababayan ko, na meron na si Marcos Jr. na patunay sa PIDEA. Pero tanungin nyo anong reference number nung Tanungin nyo yung reference number. Hindi nila masasagot. Wala. How can they defend and how can they prove it that this paper, this piece of shit of paper of Maharlika is legit? Diba? Ang sarap yung babuyin ngayon, mga DBS. To be honest, ang sarap yung babuyin ngayon. Kumakalma pa nga ako eh. Ayaw nung partner manager ko, nagalit ako eh. Diba? Kumakalma pa ako. Kakapal talaga ang pagmumukha nyo. Sorry pero napaka kung makikita ninyo, ang layo. Mga kababayan. Yan ang totoo. Diba? Wala na siyang tatakbuhan kasi dito, Kenneth. This will be the downfall of Maharlika. Kasiraan niya na to. Biruin niyo, buong taong bayan ang bubugbog sa kanya dito. Mga kapatid, ayoko sana patulan pero nakakatawa eh. Sabi kasi ng Pangulo, nakakatawa lang yan. Sabi nga, nakakatawa lang yan kasi biruin niyo, maglalabas sila ng kasiraan ko. Walang control number. Even sa kanyang live stream, walang control number. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? If ever na may control number to, itong screenshot, itong papers na to, if ever na may control number to, i-verify ng PIDEA yan. Pag na-verify ng PIDEA, ilalabas ng PIDEA yung totoong control number. Kay Maharlika, mga kababayan ko, nilagyan lang ng pangalan na Bongbong Marcos, sinaidan lang niya na kunyari na may artista, tapos hindi nilagyan ng control number, abay, pinaniwalaan na nila. Ngayon, mga kababayan ko, di ba? Ang totoong sanga si Maharlika. Di ba? Totoo yan. Sakura Hontak Honkay. Yan ang dapat nila malaman. Tita Amy Campbell, even the name is Bongbong Marcos, it should be complete. Ano to? Shucks!
Isa pa yan. O, tingnan mo, napapansin ka ni Tita Amy Campbell. O, see? Ba't hindi nilagay dito? Bakit Bongbong Marcos lang ang nakalagay? Bakit hindi Ferdinand Bongbong Marcos? Tapos maglalagay pa ng alias Bongit. Maharlika, alam mo, eto tatapatin kita. Yung bata na nagsisend sa'yo ng ganyan, na galit kay Lisa. Eto na. O, sige na. Sige na. Ayoko na patulan. Sige na. Eto na. Nakakapikon na eh. Sobra. Tama na. Swasabog na ako sa galit. Wag ko na nga daw sana patulan eh. Mga kababayan ko eh. Pero ito, sige. Maharlika, yung nagsisend sa yung bata niyan, nagalit kay Lisa, dahil tinabla, wala akong doubt. Pero please, lagyan nyo naman ng bearing yung banat nyo, hindi kasi exciting. Even ako, mga kababayan ko, hindi ako na-excite sa banat mo. Kahit sinong taong pakinggan mo dito, matatawa dito sa pinaglalabas mo. Diba? And right now, mga kababayan ko, nag-iiyak ka dyan sa channel mo, kakatanggol mo sa sarili mo. No, ikaw ang sumunog sa sarili mong channel. Ikaw ang sumunog sa sarili mo. Bakit? Diba? Hindi mo kayang depensahan. Bakit? Nagmadali kayo. Sa sobrang kamamadali ninyo, ano ang nangyari? Once and for all, uulitin ko, mga kababayan ko. Walang reference number, walang control number, this is fake. Bakit? Ba't di nila nilagyan? Ba't di nila kayang lagyan? Akala ko ba confidential? Diba? Akala ko ba confidential? If this is not confidential, meron pa rin yung reference number. So, ibig sabihin nito, tatanga-tanga si Digong. Tumingin ng PIDEA case number, tinignan niya lang ng ganyan. Hindi niya tinignan kung may reference number? Hindi tinignan ni Digong? So, ibig sabihin, Maharlika, bobo si Digong. Ito ba yung sinasabi mo nakita ni Digong? Kasi kung ito sinasabi ni Digong, yung sasabihin ko, walang alam si Digong. Akala ko ba lawyer yan? Akala ko ba piskal yan? Diba? Totoo lang ako, mga kababayan ko. Kasi sinasabi nyo dito sa social media, ito yung nakita ni Digong at pinagmamalaki nyo sa taong bayan na ito yung sinasabi ni Digong. Kung ito yung sinasabi ni Digong, saan ang control number? So, ibig sabihin nito, pati si Digong hindi alam to? Piskal yun. Matalinong tao si Digong. Sorry. Inisipan pa ako. Piskal yun. Matalinong tao si Duterte. Alam ni Duterte kung tama o legit o mali ito. Oh. Dito pa lang wala kayong lusot. Sa circle na to, dito lang to iikot. Wala kayong lusot dito. Kaya dun sa mga tangan nag-content nun, ano kayo ngayon? Diba? Oh. Ano ending? Tawa. Hindi to copy-paste format, mga kababayan ko. Literally, gumawa sila ng kwento. Gumawa sila ng fake documents. Alam nyo, kaso nyo nito, Maharlika? Falsification of public documents. Kasi dinadaya ninyo ang tao. Hindi kayo makapaglagay ng reference number because the reference number of PIDEA is unique. Kasi pag naglagay kayo ng reference number dyan at na-trace ng PIDEA, kaya kayong pabulanan. Mga kababayan ko. And right now, mga kapatid, also PIDEA, naglabas din ng update. Ayan. Pinasinungalingan ka. Oh. Ayan ang update ng PIDEA. Versus Maharlika. Mga kababayan ko. Operational documents is fake. Alam niyo, mga kababayan ko, please, yung mga kababayan nating Pilipino, yung mga kababayan natin nanonood dito sa atin ngayon, all over the world, mga kababayan ko, please, imulat nyo mata ninyo. Imulat nyo mata ninyo. Wala na, tapos na to. Mga kababayan ko, finish na. Mga kababayan ko.
This is the downfall of Maharlika. Gumagawa na lang siya ng issue. Bumubukeke na lang talaga siya. Mga kababayan ko ha, lantarang kayong niloloko. Lantarang kayong ginagawang tanga. Imagine ninyo, maglalabas ng papel without the reference number. Think of it mga kababayan ko, matatalino tayong mga Pilipino. Pero anong ginagawa sa inyo ni Bukeke? Ginagawa kayong tanga. Hindi, matatalino tayo. Hindi tayo nauuto. Bakit yung mga nandiyan dyan sa kabilang bahay, nandiyan dyan sa mga nasa ng tao na yan, nauuto kayo? Dahil gusto nyo lang masiraan yung Marcos administration. Of course. Dahil galit lang kayo sa Marcos, wala lang, ayaw lang namin sa kanila, diktador. Diba? Ngayon nyo sabihin to ngayon sa amin. Doon sa mga vlogger na nag-content, na sinabi na eto na, lumabas na yung pagiging jadik ni Marcos Jr. Eto na, lumabas na yung ebidensya ng pulburon ni Marcos Jr. Imagine nyo, utu-utu kayo. Mga kababayan, may pinag-aralan tayo. Taas nyo naman yung lahi nating Pilipino. My God! I told you guys, round 1 pa lang ng laban namin, game over kagad. KO, knock out. Bakit? Inuto kayo. Hindi nyo napansin? Pinaniwala kayo for the views. Eto na, yung aking yung silalabas ko na. Marcos Jr. and this is the... Nag-hype lang ng nag-hype sa live. Naniwala yung mga tao. That's the saddest part. No. Kung nandito lang si Secretary Lariga doon, wag kayong Diba? Di ako magsisinungaling at hindi magsisinungaling to. Galing to sa papers ni Maharlika. At itong mga pinapakita ko sa inyo mga kababayan ko, dokumento galing sa kanya. Imagine ninyo kung paano kayo niloloko lantaran. Ayan Di ba kayo nag-iisip mga kababayan? Gising, taong bayan. Wala na. Tapos na. This is the ending ng karir niya. Mga kapatid, duwag si Maharlika. Duwag. Hanggang paninira ka lang. Please tell to all overseas Filipino worker, Filipino immigrant, sa lahat ng mga manonood natin, mga kababayan ko, wala na, finish na, sinungaling yung idol nila. Mga kapatid, dito pa lang, wala na to. Sunog na sunog siya talaga. Kaya, kayo, mga kababayan ko, paniniwalaan nyo pa ba si Maharlika sa mga sinasabi niya? Kung dito pa lang, nagsisinungaling na siya, mga kababayan. Hindi niya rin pwedeng idahilan na April's Fool's Month, mga kababayan ko, dahil matagal niya sinasabi yan. Like I said, mga kababayan ko, sa 10 sinabi ni Maharlika, 11 ang mali niya, mga kababayan. Mga kapatid, mag-isip kayo bakit si Duterte hindi naglabas ng ganito. Bukod tangi lang siya na pursue. Bukod tangi lang si Bukeke na naglabas ng ganyan, mga kababayan ko. Bakit si Duterte hindi makapaglabas ng ganito, ng narco-list? Even Duterte, hindi niya kayang patotohanan. Kaya niya lang sabihin sa publiko, mga kababayan ko. Pero Maharlika, mga kababayan ko, yung batang na nagbigay sa'yo nito, na nagginawa lang sa kung ano-ano, well, mga kababayan ko, galingan niya. Diba? Mayroong spelling pa nga, mga kababayan. Look. Sige. Asan ang wrong spelling? Asan ang wrong spelling? Buongit? Buongit ba talaga? Mga kababayan ko? Nakakahiya ka, Maharlika. Pati yung grammar
Sablay. Diyos ko po. Mas maayos pa ata yung grammar ko dyan ah. Isuzu. Bisaya yung gumawa nun. Tingnan nyo to ha. Isuzu Crosswind. O ayan. Uy, sasakyan ko yan ha. Ayan o. Ayan o. Toyota. Isuzu. Isuzu. Lako, bahala sila dyan. Ang dami nilang pakemerot. Basta mga kababayan ko, maliwanag sa atin to. Mga kapatid. No, maliwanag sa atin to. Maliwanag sa taong bayan. At least mga kababayan ko, di ba? Kampante na ako. Hindi ko na kailangan pang hindi ko na kailangan pang magsalita dito na ano na naman kayang kasinungalingan ni Bukeking sasabihin ngayon. hindi kayang depensa ni Maharlika to. Sabihin mo dun sa batang editor mo, na nagsisend sa'yo niya, nagalit kay First Lady Lisa, ayusin niya. Alam mo kung ako nga, mali-mali na nga minsan spelling ko eh. Kaya ito, ang tindi ng clickbait mo. Ako, clickbait lang yun. Lusot pa yun, no? Di ba mga kababayan? Wala na akong dapat sabihin sa inyo mga kababayan ko. Wala na akong dapat patunayan. Sa lahat ng sinabi ni Maharlika, ito yung nagpahamak sa kanya. Ito yung sumira sa kanya. No? Sa maling ginawa niya, wasak ang karir niya. Na-debunk natin. Simple lang, mga kababayan ko. Kaya pinaputak ko lang yan ang pinaputak kanina at inantay ko na makaputak ako dito. And ngayon, napatunayan ko, mag-isip-isip kayo. Bakit walang control number? Bakit wala? Ibig sabihin, hindi legit, hindi totoo, peke ang dokumento.